Hi guys! There's emergency. Nakagat tayo ng pusa. Ah! Napaturok tayo. Hindi ka ng 02 February 4. February 4. Dapat ang second dose talaga ay after 3 days. Opo. 1 day ang papatakan noon. Welcome back to my YouTube channel. It's Liz, and for today's video guys, magbibigay lang po ako ng anong dapat gawin pag kayo po ay nakakagat ng mga aso at pusa. Yan, step by step. Step by step. So, ayan guys, nung last week, accidentally na nakagat po tayo ng pusa. Hindi inaasahan na nakagat tayo ng pusa. Nag-live lang ako noon, tapos nakain na sana ako. Yung pusa kasi namin dito, pag kumakain na, so alam na kung sa ilalim. Sa ilalim ng mesa, yan. Doon sa ilalim ng upuan. Kung saan kami nakaupo, doon po yan pupunta. Baka kasi may mahulog. Ayun, so guys, iniisip ko yung upuan. Nag-live ako ng time na yun. Iusin ko ng upuan. Siguro nadadali siya or nasaktan siya. Kaya bigla niya ako, kinagat niya ako dito. Hindi ko ina-expect talaga yun na nakagating niya. Kasi ang bait-bait ng pusa na yun. Pinapakain. So, hindi namin yung pusa ng kapitbahay yun. Pero, nandito na siya sa kasi namin ang pinapakain. Nag-alaga kasi ni Simon yun. Kaya, ayun, so guys, ang una kong ginawa, ito yung mga dapat gawin. Yes. Mga dapat yung gawin pag kayo po ay nakagat ng pusa. Number 1, hugasan ng tubig at sabunin ang sugat sa loob ng 10 to 15 minutes. Yes. Ang una kong ginawa nun guys, nilagyan ko ng bawang. Yes. Kasi yung namin, pag nasugat kami mga bubog, or mga asong pusa. Ang ginawa kasi namin sa probinsya. Sabi ng lola ko, lalagyan daw ng bawang kasi para hindi ma-infection or makita ng ganun. Pero yun, pag sa doktor, ang unang gagawin, hugasan ng tubig at sabunin ang sugat sa loob ng 10 to 15 minutes. And after ko naman siya kinukuskus ng bawang guys, agad siya. Sinabunan ko agad siya ng Safeguard, tapos ayun, hinugasan ko siya ng tubig. Under running water. Yes. Yung mahinis na tubig, huwag yung maduming tubig, baka lalo magkaka-infection. And number 2, after nyo po siya hugasan ng sabon, tapos napadaluyan mo na yung malinis na tubig, mo na siya, tapos parang ayun, mo na yung towel. Tapos lalagyan mo siya ng alcohol or betadine. Hindi alcohol masakit. Kahit kung masakit or basta lalagyan mo para hindi agad infection. Hindi agad magka-infection. Yes, lalagyan mo siya agad. Pero ang ginawa ko noon, after kumilig mo siya, lalagyan ko agad siya ng betadine. Kasi yun ang available din. Hindi ko naisip yung alcohol kasi hindi ka masakit. Masakit yun. Pero, ayun, gumagamit lang ako ng alcohol pag ako nasugatan. Pero yung isip ko talaga yun, betadine, kasi yun yung anti-infect. Para hindi ma-infection. And pangatlo, pagkatapos mo na nilagyan, and then mga ilang minutes kong, ayun, punta ka agad sa malapit na hospital. Emergency! Oh, you need. Hi guys! There's emergency. Nakagat tayo ng pusa. Napaturok tayo. ng pusa. Ano kaya yung dito? Obigay. Animal bite. OBD. 1-4. 1-4. One, two, three, four.
gamot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim. Yung doses February 4. February 4. Dapat ang second dose talaga ay after 3 days. Opo. Mandi ang papatakan noon. Kaya lang ang schedule namin dito Tuesday and Friday. Pero pwede siya ng Tuesday lang. Yung Mhm. second dose. Tapos last dose mo ng February 7. Ayun. Apat ang magiging turok mo ngayon. Magkabilang braso, anti-rabies. Magkabila, anti-tetanus. Dito Sa pagbalik ko po. Tapos agahan mo parang ako dito sa iba. Ano, yan, ito po yung tinuturok sa akin. Ito yung, ano po yun, ma'am? Skin test po ng anti-tetanus. Skin test ng anti-tetano. Yan. Para ma-aware. Hindi ho pwede maligo pagkatapos. Pwede po. Pwede. Sige, magkabilang braso, kataas mo pa doon. Anti-rabies mo. Medyo sa kabila. So, siyang may nakalobong. Kaunti na. Normal lang na mamula at mangate. Huwag mo na lang kamutin para hindi ka magsugat. Magkabila naman ng anti-tetanus. Medyo mabigat to sa braso. Ano po? Ito ang anti-tetanus. Anti-tetano. Ate, ito po. Anti-rabies. Anti-rabies. Ilang days na parang halay dahil mabigat yung gamot ng anti-tetanus. Pero pwede mong ikilos. Isa na lang. Mas mabigat. Sa next position, ganun po ulit. Yung anti-rabies na lang. Anti-rabies na lang. At anti-tetano. Yung anti-tetanus good for 1 year protection mo lang. Pag magkakasugat. Dali mo na lang sa Tuesday yung card na binigay sa'yo. So, sabi mo na lang yung kanina Ah, kapatid para masigil mo sila ng 600. Okay na po ako. Ako'y tinanggal yung cover. May malapit na emergency, kaya ayun, doon ako pumunta. Kaso wala, hindi na ako umabot na 3 p.m. na cut-off nila. Pero, hindi naman ibig sabihin yung 3 p.m. cut-off nila, hindi na sila magtuturo. Kumbaga, 7 to 3 p.m. lang yung, ano nila doon, yung time scheme nila doon. Guys, kasi, merong silang resetang anti-rabies na pag binibili mo sa labas ng botika, ang mahal, 1,200 pesos. Pero, yung 1,200 pesos na yun, guys, yung gamot na yun, kasi gano'n yung libote yan, pwede mo siyang i-divide into 4. So, pwede ka makihati doon sa mga magpapaturok, yes. Pwede po kayo 4. Para sa 1,200, naging 300 pesos na lang po ang iyong mababayaran kasi share po kayo doon sa isang gamot. Sobrang maselan yung gamot, guys, kaya after ginagamit, tinatapon agad po niya. Kasi yung gamot na yun ay kinukuler pa. Kasi napaka-selan yung gamot na yun. Kaya pag pumunta po kayo doon sa emergency dito dito lang sa Lemery, yes, so dapat po mga 7, mas maaga, mas maganda. Kasi para meron ka agad mahati. Tuesday to Friday lang. Oo. Pwede tayo. Up. Yan, dali na. Level
Hati ka. Yan. Ayun yung pinakamahal. Yan, thank you. Tingin nga niyan. Ay, may ano siya. May yellow. Kung kailangan may lamigan yan. Ano kasi yan eh. Patingin akong gamot na yun. Yan, ito yung binibili namin. Ah, anti-rabies. 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 And then hanggang Tardos. So, kapag Tardos na tayo, kaya mag-vlog ko na siya. Yes. Sabi ko kasi tsaka ako mag-vlog pag nakapag-Tardos na ako. Para ma-share ko talaga sa inyo yung experience ko hanggang matapos. Para meron po kayong idea. Kasi ako talaga nung una kong kagat, wala akong ka-idea guys. Yan. Tapos yung unang turok, napakasakit pa yung anti-tetano na binibili natin. So ayun po yung mga dapat gawin. Ito na yung mga di dapat gawin. Huwag takpan o balutan ng sugat. Huwag takpan o balutan ng sugat. Huwag lagyan ng katas ng bawa o gamitan ng batong bungay ang sugat. Yan, huwag daw po lagyan ng katas ng bawa o gamitan ng mga batong bungay ang sugat. Ayun. So, huwag dalhin sa albularyo or paggamot sa tando ang sugat. Ayun, so pumunta na agad kayo sa ospital para magkaroon na agad kayo ng protection. Anti-rabies at tetano. Mas maganda agad na maagapan, diba? Para hindi tayo mangangamba. Yan, hindi tayo mangangamba or mag-iisip na baka isang araw na ano naman na tayo, diba? Ayan, yung mga dapat gawin guys. So, ang unang ginawa doon guys, ang unang binili ko doon, dalawang reseta kasi yun. Nung isang reseta or isang ganito, bibili mo siya na 500 plus, I think 537 pesos. Pero guys, ang sabi sa akin, lalapit daw ako doon sa butika na Mr. Emergency. Tapos, pag pumunta ka doon, may sinasabi yan doon sa butika na pumunta ka doon sa malasakit. Pipirmahan yung ano na yun, yung resebo na yun. Tapos, magbigay sila ng libreng gamot sa'yo. Kaya yung good news yan sa mga sa mga hindi pa, yes, sa mga hindi pa nakapag-try na nakapagturok doon, tapos merong mga libre. Kasi yung iba, hindi po alam. Kaya napapamahalan po sila na, kasi yung sa emergency, meron po silang libreng gamot. Pero meron po silang reseta na wala doon, pinakadoon na yes yun. Ito yung bibilin mo doon sa labas, which ano yun, na 130 pesos. Ito yung bibilin mo. Kasi yung the rest, pumunta ka sa malasakit. Para makalibre ka ng gamot. Yan, yun po yun. Yung iba ginagay ko dun kasi hindi po nila alam. Subutin na lang ako, sinabi na ako ni Doc para makakatipid. Kasi naawa siguro sa akin. Kasi nag-iisa lang ako doon, 1,200. Tapos meron pang 537. So sabi ni Doc, lapit na lang ako dun sa may malasakit. Ayun. So yung mga second dose, first dose na nakasama ko, ayun, tinuturuan ko din para makatipid. Yan. Pero yung iba, hindi alam. Ayun, nakagastos sila. So, yun, ito tips na rin sa inyo, guys. Yan. Sa mga viewers ko na, tips na rin sa inyo. Magaling po kayo sa akin. Salamat din. And then, pag second dose, guys, ayun, nag-aabang na ako doon. Maaga na ako doon para meron na akong kahati. Pagpunta ka doon, napakadaming tao. Sobrang daming tao, tapos nagpunta. Ayun, maaga ako ng mga 8 yata, nandun ako. Kasi, nadadala ako nung first dose ko napakagastos ako, napamahal ako. Pang-allowance ko sana yun, hindi ko pa nagpupo. Unexpected talaga yun ang pangyayari na yun. So, pang third dose ka naman, ganun din. Ayun, maaga ulit ako doon para ayun, magkaroon ng kasabay or katay sa gamot kasi 1,200. So, hanggang ayan guys, yun ang aking na-share dito para for awareness na din sa inyo for your own safe na rin. Yes, kasi talaga ngayon hindi mo kasi masasabi na pag ano mo pala, pag upo mo pala, nakakadati na pala ng pusa or pag nakadlakad mo pala, may aso palang nag-aaway, so ayun, biglang nakalat ka. Hindi natin malalaman kung ano yung mga pangyayari talaga. So ayun, ito
lang pong aking mai-share. I hope nakatulong sa mga first timer pa. Yan. Sa mga first timer pa, lalo sa mga magulang. Kasi kadalasan, mga maganda mga aso pusa ay yung mga anak natin. So, syempre tayo mga magulang, matataranta tayo. Yan, matataranta tayo. So, buti na lang ako magulang. Pero pag anak ko, sumukang na lang ako. Kasi, ano eh, injection, tapos bata pa, tapos masakit. Mahirap. Kaya, ingat-ingat po tayo lahat. Lalo-lalo na sa mga aso pusa. Kasi sila yung mga hayop na may rabies. Yeah. So, meron na kasi ako, ano yun guys, napag-trauma din ako noon. Kasi yung tito ko kasi, ikinamatay niya, anti-titano siya. Anti-titano yung kinamatay niya, kaya parang worried ako. Yes, kasi ano pa lang ako noon, parang 10 years old. 10 years old yata ako noon. Ang ikinamatay niya yun, na anti-titano siya. Kasi yung sa kanya naman, hindi naman kagat, aso, or pusa. Ang kanya naman ay bubog. Yan, yung mga bote, yan, yung mga bote guys, pag nabubog ka niyan, hindi ka nagkapos yan. Ang ginagawa niya, parang hindi yata hindi binigyan ng pansin, parang gano'n. Hindi binigyan ng pansin. Siguro namamaga, oo. Nagano sila, yung parang nagkukopra sila noon. Tapos, kinaumagahan, naligo siya. Tapos nandun ako noon. Naligo siya at bigla na lang siyang inimatay or natumba. And after noon, ayun, so, si Tito. Yun, natumba talaga siya doon. Parang nahihilo siya. Tapos, dinala na siya sa bahay ng lola ko. Pagkatapos nun guys, ayun, iba na yung pakiramdam niya. Parang yung ngipin niya, parang naglalak na siya. Oh, yan. Tapos nilagyan ng tito ko, yung isa kong tito, nilagyan ng kutsara para hindi maglock yung ngipin. Yun pala yung hindi kasi sinasabi na nabubuo pala siya. Pero yung asawa niya alam. Ang sabi ng lola ko, kung alam niya lang na nabubog yung anak niya, ayun, kasi sa amin malayo malayo kami sa syudad. Oo, kasi kami, parang nasa bukid kami. Malayo yung syudad. Oo, malayo yung hospital. Kaya yung mga sa amin, mga gamot namin, is yung mga halaman. Yun lang yun. Sabi ng lola ko, lalagyan daw ng bawang, pahinan ng bawang, at lagyan ng suka, ganun. Ganun daw ko yung mga sinaunang gamot, yung mga kanila-kanila. Kasi hindi uso yung hospital na malapit sa amin. So, ayun, dapat daw lalagyan yun nga. Yung first aid, pag malayo pa sa mga bawang, hugasan, tapos lalagyan mo ng betadine pag malayo yung access mo sa hospital. So, ayun guys, pati kahit mga bubog, ayun, mga anak, magsabi kayo sa inyong mga nanay at tatay. Pag kayo ay nabubog, nasugat or nakagat ng aso, wag niyong itago. Oo, kasi kadalasan tinatago para baka magpagalitan, di ba? Yan. So, ayun, wag niyong itago kahit kayo ay magpagalitan kasi sobrang delikado yan. Buhay nang nakataya siya. So, ayun, dito ko na po tatapusin ating vlog. Thank you so much for watching. Bye guys! See you on my next vlog. Bye!